Isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Meron tayo ditong gagawing isang GE na Tudor. Ang sabi ng ating minamahal na customer ay nung daw ito ay umaandar ay sa itaas lang malamig, pero sa ilalim hindi daw lumalamig hanggang sa tuluyan ng nawala yung kanyang lamig. At ito nga, dinala sa atin. Ito ay isang GE. Ayan, GE na Tudor refrigerator. Hindi po inverter ito. Non-inverter po yan. Dinipros lamang daw nung kanilang i-plug, hindi na umandar. Nawala na raw yung lamig, pati daw yung ugong sa likod nawala na. So titingnan natin kung ano ang problema ng refrigerator na to. Bali ito yung kanyang bandang dukuran. At titingnan natin kung ano ang problema ng refrigerator na to. Dahil nga sabi ng ating minamahal na customer ay bigla na lamang daw hindi umandar matapos silang i-defrost. So yan, matanggal na pala yung kanyang connection dyan, puro umido na. Bunutin natin yung relay. Medyo matigas na ito. Yun. Napansin natin madumi yung kanyang terminal, lilinisin natin yan. So sa forma ng kanyang relay, ayan, madumi, ayan nakalog. Pagka ito gantong ang relay kumalog ng ganito, ayan, kahit di mo na testerin yan, matik yan, sira yan. Ayan. So ito yung sira na kumakalog, ayan so testerin natin. Nilagay lang natin sa buzzer yung ating tester. So ito. Ayan wala. Yun. Wala na. Wala na siya. Yan yung nakalog. So tester. Yung buo. Ayan. Walang kalog yan. Hindi nakalog. So ito yung buo. Kalugin natin, wala. So testerin natin. Tingnan natin kung ano ang kanyang status. Nandito, suot lang natin sa butas, ayan. Tapos sa tapat. 'Yun. Tapos ilipat natin sa dito. 'Yun, meron siyang kontak parehas. Sa overload, simple lang mag-check nito Ayan, ilagay mo lang dun sa butas, ayan. Simple lang mag-check niyan. Ibig sabihin, buo itong overload na to. Ito yung ating gagamitin. So, dahil nga napansin natin na corrosion na yan, palitan natin. So, palibasa nga luma na to. Putol pa. Ayan. Luma na. Palitan natin. Yun, yung bago ang ating nilagay na overload protector nya. Ayan. So, papalitan natin itong isang to. Ayan. Ito yung pangit, ayan. Palitan natin yan. So ito yung nilagay natin, ayan. Hihigpitan lang natin to. So yan, okay na. Tinakpan pa natin para maganda. Yan. Parehong bago yung ilagay nating relay at saka overload protector. So, checkin natin. Ayan. Yun. Ito yung kanyang plug. Testingin natin kung meron siya. So, ayun. Nakakakuha tayo ng 10.2 ohms. Sinabitan lang natin ng ammeter. Ayan. I-plug natin. I-plug natin. Yun. Okay na siya. 1.4 bumaba, 1.3 bumababa pa. Yan, tumigil siya sa 1.2. Yun, naglalaro pa siya. Pupunta pa sa... So maganda yung init ng discharge niya at saka yung kanyang filter dryer. Ayan. Okay naman. Tsaka to.
Yan, okay yung init na rito sa kanyang condensing unit. Yan. Tingnan natin yung kanyang loob kung malamig. Ayun, ang talas. Okay na to. Matalas yung lamig niya. Dito nagmula yung lamig niya sa lugar na to. Yan, dito. Diyan naglamig sa lugar niya. Ibig sabihin dito pumasok yung kanyang capillary sa lugar na yan. Yung capillary kung saan siya pumasok, doon unang lalamig yan. Napansin natin sa kanya matigas tong kanyang thermostat. Wala rin siyang ilaw. So kalasin natin yan. So tanggalin natin ito kasi mayroon dyan metal screw. Yun. Dalawa yan. Diyan hinuhugot yan. Yan. Yun. Yun. So, luluwagan lang natin to. Tanggalin na natin. Yun. Yung likod niyan. Ayun o. Nakadikit lang siyang ganyan o. Ayun o. Nakasabit siya dito sa lugar na to. Ayan. So ito yung kanyang thermostat. Ayan o. Kakalasin natin yan. Matigas na pala. Ayan o. Hindi na maikot. Stuck up. Ito yung nagiging dahilan. Kaya nung siya ay umaandar ay hindi niya mapalamig yung ilalim. Kasi nga nakasit lang siya sa number 1. Ayan o. Tapos hindi na niya mapihit. So yan ang naging problema niyan. Papalitan natin yung thermostat na yan. Puro dumi na eh. Ayan o. Oh. So yan, okay na. Bago na yan. Dahil nga itong kanyang dati, ayan, ay luma at saka nag-stack up na. Ayan o, dahil sa puro kalawang. Kaya hindi na siya gumagana. Kaya pinalitan natin siya ng bago. Ito. Naikabit na natin. Ngayon palibasa nga dito sa aming tindahan walang ganitong klase ng ilaw. So ang ginawa natin, minodify natin. Yan. Naghanap tayo ng socket na para sibat na ganyan para may modify natin yung ilaw. Kabit na natin. Yan. Pinapasok lang yan din ganyan. Yan. So yan, nailagay na natin. Ilagay natin itong ating thermostat na okay na lahat. Ayan, naka-opposition siya. Ilagay natin siya number 1, 2. Ayan, ilagay natin siya number 3. Yun. So dahil trial, minabuti ko na sa number 5 ilagay para mabilis agad siyang dumamig. So bago natin siya pandarin, punan muna natin siya ng resistance dito sa kanyang plug. Yun. So nakakakuha tayo ng 10.4. So yun natin. Yun. Umugong na yung compressor niya. Tingnan natin sa taas kung lumamig. Ay ayun, ang lamig niya dito. So okay yan. Tagumpay na itong ginawa natin. So yun, umiilaw na yung ating minodify. Tingnan natin kung mamatay siya sa switch. Ayun. Sabihin, okay na yan. Ayun. Malamig na siya rito. Ang ganda ng lamig niya, matalas. So okay na yan. So dito po natatapos yung ating ginawa na isang GE na 2 doors refrigerator. Pong salamat sa patuloy na panonood niyo po sa aking video at sa inyong patuloy na pag-like at pag-subscribe sa akin. Para dun po sa hindi pa nagsusubscribe, sana po paki-subscribe niyo po ako. Marami pong salamat sa lahat po ng aking mga subscriber. Nawa po ang kasaganaan at ang kagandahan ng buhay ay sumating lahat at ang pagpapala ng ating Panginoon ay palaging sumating. Salamat po. God bless.